President Marcos, Bongbong, you should resign now bago kasi patalsikin ng taong bayan. Ikulong nila kung gusto nila. They can kill me if they want to. David Singson, may bagong banta kay Bongbong Marcos at ang panawagan pa niya, dapat na umanong mag-resign sa pagkapangulo itong si BBM. At ito naman balita sa Senado, nako, good news. Resolusyong nagsusulong i-house arrest si former President Rodrigo Roa Duterte. Aprobado na po sa Senado sa botong 15 pabor at 3 boto naman ang hindi pabor dito na ma-house arrest si former President Rodrigo Roa Duterte. Iyak ang mga dilawan. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Ito, palakpakan po muna natin ang Davao City. And mga Davawinyo, maraming salamat po sa inyo. Naghahatid na po ng tulong ang Peoples of Davao sa mga nasalanta ng lindol dyan sa Cebu. Province of Cebu, meron po silang pinadala ng 5,000, pasiuna pa lang po ito, 5,000 food packs at siyempre kasama yung mga medical team 911 para tumugon sa pangangailangan ng mga Cebuano. Palakpakan po natin. At siyempre si Vice President Inday Sara Duterte maaga pong tumulong. Kahapon pa lang diwa na sa ground zero na po at namigay na rin po ng mga relief goods. Maraming salamat. Buti na lang meron tayong Vice President Inday Sara Duterte. At iwan lang ho natin kung itong si Bodol Bongbong Marcos kung pupunta dyan sa Cebu. Wala na, panis na. Naunahan na naman sila ni Vice President Inday Sara. Magagalit na naman ang mga bubonistang, tanganistang, loyalistang ningagba dito. Mga adik na supporters, magalit na naman. Naunahan, wala tayong magawa kasi ganyan talagang mga Duterte. Talagang yung serbisyo po ay galing sa puso. Alisto sila. Nasubukan na yan noong Yolanda nasalanta yung lugar ni Tambaloslos. Ngayon, banat ang banat sa mga Duterte, ang kakapal na mukha. Lugar din yan ni Bangag. Babangag talaga, no? Ito, pag-usapan po natin mga kababayan ko, itong butuhan na nangyayari. At siyempre, pakinggan natin yung bawat senador. Lalo na po yung 3 na mga bugok, talagang ang dilawan ay dilawan. Salot sa lipunan. Wala na pong magawang matino sa bansang ito. Iwan ko ba bakit may bumoto pa dyan itong mga hinayupak na to? Wala, pampagulo lang sa bayan talaga. Dilaw at pula. Subok na natin yan. Pakinggan natin yung mga nangyayaring butuhan, yung statement ng mga senador. Siyempre, kailangan makinig po tayo. At alam niyo ho, ang nangyayaring butuhan kagabi sa Senado, talagang patunay na malakas ang minority bloc. Yung majority natunaw talo sa butuhan. Pati nga si Tito Soto nahiya na hindi na bumoto ang animal Wala, kinain po sila ng minority bloc. Talagang matatalino yung nasa minority. Pakinggan natin. Kaya, aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat,
Alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least, nakikiusap pa lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Sa ating pinunong mayorya. Palapakan natin, Senator Bato. Alam niyo po kasi, tayo talaga mga Pilipino, alam po natin na nagpapahalaga tayo sa mga matatanda. Pag matanda na ho, inaalagaan natin, lalo na pag pamilya mo, tatay mo, lula mo, lulo mo, talagang inaalagaan po natin. Ako, nakaranas ako ng pag-alaga sa aking lula, pero tagabigay lang ng pagkain kasi di na makatayo. Hanggat sa namatay na lang yung lula namin sa kanyang bahay, sa tahanan niya. Kaya, sana man lang, di ba? Magpakatao tayo, magpaka-Pilipino tayo. Kaso nga lang, di ba? Ano tayo? Di na pinapadala ang mga Pilipino sa ibang bansa, yung mga caregiver. Ayan, kapatid ko. Yung isa kong kapatid nasa Taiwan, ayan, matanda yung inaalagaan dun eh. Caregiver. Tapos tayo, yung former president, nakatulong sa atin. Basta-basta na lang, isusuka po natin. For humanitarian reason lang talaga. Alam niyo po, yung kukontra dito sa resolution na ito, malademonyo ang utak, yun lang ang masasabi ko. Pakinggan natin, Senator Idol Robin. Una po sa lahat, gusto ko rin po magpasalamat sa mga senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang ilapit po sa inyo itong usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ang katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po, kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kilalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nag-umpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89, siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay maialis sa Bartolina.
Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin, na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong kasama dito bilang mga Pilipino. Bilang mga Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal at mental. Siguro po, sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Nakakalungkot yung sinabi ni Senator Idol Robin Padilla na mas okay pa yata yung sa kanya sa kulungan doon sa Muntinlupa kasi yung nangyayari ngayon kay Tatay Digong parang Bartolina daw eh. Maliit lang na butas at doon binibigay yung pagkain. Maliit lang pala na kwarto. Grabe no? Pumayag tayong mga Pilipino na ganyan ang mangyayari kay former President Duterte. Lahat tayo nakinabang eh. Sa ginagawa ni Tatay Digong sa war on drugs. Diyos ko naman oh. Nakalungkot. Pati nga mga lisensya ho ninyo. Mga pasaporte ho ninyo. Lahat tayo nakinabang, lalo na mga OFW. Yung mga mabibitay na talagang sinasalba ni Tatay Digong. Pero si Tatay Digong na nagsasalba noon sa mga OFW ngayon ay nandyan. Nasa detention center. Wala pang kasalanan yan, ha? Kasi hindi pa convicted yan. Akusado pa lang yan. Tsaka yung kaso, gawa-gawa lang. Pero pinakulong na ni Bongbong Marcos. May karma din yan, Bong. Malapit na. Tuloy. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144, urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawin na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uhusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon. That he be allowed to be placed under house arrest given his age and frail medical condition. Mr. President, justice must never be devoid of compassion. Accountability may be demanded, trials may proceed, but at no point should our humanity be surrendered. If the ICC truly claims to uphold the dignity of every human person, then it must not deny this humanitarian plea. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President. Palakpakan natin, ha? Yung request lang naman yan, i-house arrest na for humanitarian reason dahil matanda na. Hindi naman pinapakialaman yung kaso. Ang reason mo lang dyan kasi matanda na si former President Duterte. Meron nang naramdaman, may sakit na nga eh. Kung totoosin, hindi na nga ho yung pinapatikim ng kulungan eh. Dahil matanda na nga ho, yung edad pa lang. Ang problema nga ho dito sa nangyayari kay Tatay Digong, itong si Bongbong Marcos, talagang isinangla siya sa ICC, ay hindi pala isinangla, ibininta. Ibininta ni Bongbong Marcos si Tatay Digong na nagpalibing sa tatay na. Yung katraidoran ng mga Marcos, hindi na po yan mawawala. Talagang tatak traidor kahit sino po ang tanungin ho ninyo. Yung mga kakampi lang naman ni Bongbong Marcos, mga trolls lang naman yan eh. At mga adik yung iba dyan. Totoo naman, mga kriminal, mga kawatan, yung mga kakampi ni Bongbong Marcos. Pero yung mga matitinong tao, makikita mo pag Pilipino ka, hindi mo kayang parusahan yung matanda, ay matatanda na. Wala namang kasalanan, hindi naman convicted eh. For humanitarian reason eh. Kaya itong ICC, darating ang time talagang lulubog ang animal na yan. Tuloy po. President, please allow me to express my deepest thanks and gratitude to my colleagues in the minority bloc for pushing for this resolution.
that I am supporting, Mr. President. Mr. President, I am in favor of this resolution, which respectfully urges the International Criminal Court to consider placing our former President, Rodrigo Duterte, under house arrest on humanitarian grounds. Mr. President, given his advanced age and reported health concerns, this measure affirms the principle that compassion and human dignity must never be set aside, regardless of political views, regardless of political color, or even legal proceedings. Mr. President, I am known to be not a fully supporter of the Duterte presidency. I have been the chairperson of the Senate Committee on Labor for quite a long time. And during the time, magkasama po yung migrant workers of Committee on Labor. And every time we hear somebody, a kababayan, ano man yung dahilan na nakulong siya, na aresto sa ibang bansa, ang lagi po nating inisyal na pagkilos ay tulungan yung kababayan nating ibalik sa Pilipinas. Exactly. Ibalik sa Pilipinas, dito siya litisin, masiguro na napuprotektahan yung kanyang karapatang pantao. Yun ho yung lagi, unang-unang ginagawa po natin. Nakakalungkot po itong mga nangyari. Agree man tayo o hindi sa pagpapadala sa ICC kay Pangulong Duterte. Mr. President, hindi po layunin ng resolusyon na ito na hadlangan ng proseso. Hadlangan ng proseso ng batas, hindi po layunin. Hindi rin po layunin na magsabi kung siya po ay may sala o wala. Ang panawagan po ng resolusyon na ito ay para sa isang makataong pagtrato. Isang paglapit na nagpapakita na ang hustisya ay maaari pong isabuhay ng may habag at malasakit. This representation, Mr. President, recognizes the national sentiments expressed in these two resolutions, Senate Resolution number 17 and 18. Gayunpaman, Ginoong Pangulo, naniniwala po ang kinatawan na ito na ang resolusyon na ito ay naghahangad na makamit o ma-strike yung balance, Mr. President, sa pagitan po ng paggalang sa mga international na proseso ng batas at ang pagtatanggol sa makataong pagtrato sa isang kapwa Pilipino. Anuman po ang kanyang dating posisyon. Naniniwala po ang representasyon na ito, Mr. President, na ang hustisya ay dapat ipaglaban. Pero hindi kailanman kapalit ang ating pagiging isang makataong lipunan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Salamat, Senator Joel Villanueva. Di naman talaga supporter yan si Joel ng mga Duterte. Pero at least ngayon, pag yung pinag-uusapan, humanitarian reason, naintindihan niya na tayong mga Pilipino, meron tayong ganun. Hindi pwede natin yang alisin sa ating kultura. Lalo na po kayo dyan, mga senador, kayo dapat yung mga ngalaga sa kultura ng ating bansa. Yan mo, nabanggit niya, mga migrant workers, tinutulungan natin, may mga kaso, pinapauwi natin. Pero ngayon sa nangyayari kay Tatay Digong, para bang lumalabas, tinatakwil natin eh. Tayo, hindi kami, mga didiis, hindi po natin itinatakwil diyan si Tatay Digong, subalit nakakalungkot. Nadadamay tayo. Kasi si Bongbong Marcos, siya yung nagre-representa sa ating mga Pilipino. Kung ano ang ginagawa niyang kabulastugan, damay tayong lahat. Yung pag-traidor niya kay Tatay Digong, damay tayo. Na-traidor din natin si Tatay Digong dahil hindi po natin ipinagtanggol. Kahit sabihin po natin, oo, hindi tayo may gawa niyan. Lumalaban tayo doon sa Villamor Airbase, pero kulang yun. Kaya damay-damay. Ano ang gagawin natin? Kahit man lang dito, mga senador, sa ganyang resolusyon man lang, kahit man suntok sa buwan, ayon kay Senator Bato, na mapagbigyan ng International Criminal Court, at least makatatak sa kasaysayan ng ating bansa na ang tanging Senado lamang ang nananawagan ng ganito, house arrest. Kasi nga, tingnan mo si Irap, house arrest. Gloria Macapagal Arroyo, house arrest. Diba ho? Yan yung mga presidente.
na naka-house arrest. Yung Marcos Sr., tama lang din naman yan, itinapon sa Hawaii. Kasi kawatan. Si Tatay Digong, hindi naman pagnanakaw ang kaso. Ano bang akusasyon kay Tatay Digong? Pinapatay ni di umano ang mga durugista, mga sindikato. Hindi ba tayo mga tutuwa dyan na yung mga mahalang na bituka, mga kriminal ay nagugorgor? Samantala ngayon, yung mga Marcos, ninanakaw ang kaba ng bayan, mga buhaya, mula noon hanggang ngayon. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Tuloy ho natin, mga kabisdak. With due respect sa mga may akda. Ito, pakinggan natin si Ontiveros, no, siya dito eh. Demonyeta talaga ang hinayupak, no? No siya dyan, 3 lang naman sila, no? Pero neribat yan ni Senador Alan Peter Cayetano. At taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sang-ayon ako na ang humanitarian considerations ay esensyal na bahagi ng hustisya. At tama ang dapat makoncern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po, ilang araw ang nakalilipas, kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic, kasama ang politika, flood control, at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring nakakouch sa humanitarian terms. Pero nagmumukha ring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Ginoong Pangulo, gusto ko lang... Bago natin si Idol Robin Padilla, no? Alam mo, Hontiveros, yung sinabi mo na kininto ng mga anak na kaya pa naman makipag-usap si Tatay Digong. Oo, kaya makipag-usap. Makipagkwentuhan. Pero ang main issue dyan, yung kalusugan. Hindi naman sinabi na bedridden eh. Ang sinabi lang mga limutin na at saka mahina na, weak na. Bakit ba pag makipag-usap, kailangan mo tumatakbo? Nakaupo lang naman eh. Yan yung issue dyan, yung kalagayan niya, na kailangan maalagaan, sabi nga ni Idol Robin Padilla, bago mauli-huli ang lahat. Kasi, tayong mga Pilipino, hindi naman tayo mga demonyo eh, di ba? Tayo nga po yung pinakamabait sa mundo. Pero ngayon, lumalabas na tayo yung pinakademonyo. Dahil po sa mga senador na kagaya ni Risa Hontiveros, na walang pakialam sa katandaan. Tatanda rin kayo, Risa Hontiveros ni Malca. Tatanda rin tong mga hinayupak na to. At malapit na rin ho ito makulong, kunting tiis na lang, may kaso yan eh. Diba? Nang tatampered ng witness. Ito yung sa PhilHealth, hindi pa rin masagot-sagot hanggang ngayon eh. Itong mga impactang ito, akala mo naman katino-tino. Putsang inaw. Bakit pa kasi nagiging senador yung hinayupak na ito? Alam nyo, mga senador kayo, dapat kayo po yung mangunguna na isulong yung isang ugaling Pilipino na kultura na po natin yan, yung pagmamahal sa mga matatanda at pangangalaga at pagliligtas sa ating kapwa na sa ibang ibayo. Putik si Tatay Digong, inakusahan pa lang yan eh. Hindi naman yan convicted eh. Pero anong ginawa ho? Inuhusgahan na ho ninyo. Risa Hontiveros. Ito ba, pakinggan natin, Idol Robin. Paliwanag ang aking boto.
kung bakit ako po'y bumoto ng oo, yes. Ako po'y isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon, galing po sa mga Pilipino na nandun. Katulad po ng pagkabagok ng ating Tatay Digong. Ito po'y natagpuan na walang malay sa kanyang partulina. At siya po ay nadala sa ospital. At doon po ay alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalitaang balita na gigimbal sa ating lahat? Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodan Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito, uulitin ko po, kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagka-Pilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan? Yun lamang po. Maraming salamat. Kasi nga, ito sila, kaya Kiko, yung mga dilawan, talagang noon pa yan hanggang ngayon, pamumulitika lang ang nasa isip nila. Kaya ito si Kiko, putang ina, abogado, walang alam. Pamumulitika lang. Kaya ang Pilipino, ano tayo, divided. Ay bumuboto ng no. Pinakinggan ko ang mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman. May basehan para sa humanitarian consideration dahil may edad na. Hinihingi ng isang paraan para ma-house arrest. May basehan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, gaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mang pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. Alam mo, Kiko, nagpakabulag ka lang, nagpakadilawan ka lang. Yung sinasabi mong libo-libong namatay, fake news yan. Yung mga namatay, legit operation yan, hindi yan AJK. Ilan ba yung charges ginawa kay Tatay Digong ngayon? 3. 3 counts of murder, libo-libo. Hindi pa nga nakaabot ng 10. Tapos yung 3 pa yata, pagka-mayor pa niya ni Tatay Digong. Huwag nyo nang dayain mga Pilipino, walang libo-libo. Gawa-gawa lang yan, fake news lang yan. Para magmistulang masama si Tatay Digong. Kahit mga 1,000,000 pa yan na pinatay ni former President Duterte, basta mga adik, basta mga durugista, basta mga kriminal, wala po tayong pag-uusapan doon. Pero kung mga inosente yan, malaki ang problema.
Eh, wala kang ganun eh. 3 lang. Murder, 3 counts of murder. Lus-lus nyo. Talagang kulay dilaw lang talaga kayo. Kaya ganyan yung interpretasyon ninyo. Ganyan yung paghuhusga ninyo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang totoo, walang ganun eh. Walang libo-libo. Numerol nyo lang, mga fake news kayo. Ngayon, tingnan nyo po. Pakinggan po natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kung paano pinapahiya ni Senator Alan itong si Hontiveros at itong si ayan, Dagat. Wow, Dagat. Tingnan natin, Senator Alan Peter Cayetano. Mr. President, may I record my vote as yes, and may I brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. First of all, Mr. President, again, with all due respect din sa mga nagsalita before us who opposed, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po ng final ng iba't ibang mga miyembro ng Senado, are within the rules of the ICC. Linawin ko po yun kasi parang sinasabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents ng ibang mga miyembro kasi iba-iba yung sitwasyon natin sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolution na final natin kasama kay Majority Leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice Correct. Ang vengeance is an emotional impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, hustisya, ay well-defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan nyo halimbawa si dating Senador Leila de Lima. Wag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Correct. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp Crame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. Tingnan mo tingnan mo yung mga dilawan na yan. Dapat ganyan, droga yan. Dapat bita yung hinayupak na yan niluluto lang ni Bangag. Pinapawalang sala lang ni Bangag. Kung may hukom bita yan, bitay na yan si Leila de Lima Pero binigyan pa rin natin ng respeto. Mantakin mo, nasa detention center ka. May laptop ka pa, may cellphone ka pa. May refrigerator ka pa. Ganun katindi. Samantala si Tatay Digong, mga durungista. Yung di umano'y nagugurgur. 3 lang 3. Crimes against humanity. Alus-luso ninyo. Tuloy, Senador Alan. So, lastly, Mr. President, I will not argue anymore whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos because replay na to Ilang beses na napaliwanag to, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first 2 years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK.
EJK, kapag ka yan ay labor union, yan ay human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 13 to 16,000 every year in the Aquino, and even before Aquino. So, again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Our courts here, the DOJ will ano that. I just have to reply, Mr. President, kasi nga, it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin, humanitarian. Correct. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita. Tawag dyan, patas. Ang hustisya, hindi bias. Patas ang hustisya. Ganun kaya nakapiring. Walang pinapanigan, walang pinoprotektahan. Kung anong nakalagay sa batas, yun yung masusunod. Ang iso, humanitarian. Kaya doon tayo focus sa humanitarian. Wag, ang dami pa nating, ang dami pang pasakal yun, yung Tibero, itong siwaw dagat, budlat ang mata. Basta lang. Yan ang malinaw na pamumulitika. Pero hindi naman umubra, 3 lang naman yung demonyo doon. Si Tito Soto nahiya, nag-abstain. Ito po yung nagiging botohan. Maraming salamat sa 15. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato, JV, salamat din. Majority yan, di ba? Senator Jingo Estrada, Gatchalian, majority yan. Senator Bongo, nagpaka natin. Boy Cimento, majority, iniwan si Soto. Senator Loren Ligarda, Senator Rodante Marcolita, Manggagamit, Senator Ruben Padilla. Si Tulpok Erwin, Ayan, di natin palakpakan yan, mali yan Joel Villanueva, maraming salamat. Villar, putang na, ang Villar naman, alam ka naman di ka bubuto, si Mig Sobere, iniwan si, Tuta Soto. Putang ina. Si Tuta Soto, ito naman yung hindi bumoto. Bam Aquino, alias Impacto. Senator Risa Ontiveros, alias Impactita. Senator Kiko Pangilinan, alias Adamonyo. Yan po yung tumututol ng hindi daw i-house arrest. Tatanda rin kayong mga hinayupak kayo, kunti na lang. Ito, nag-abstain. Senator Tito Soto at Senator Rapi Tulfok. Nahiya ang mga animal. Yung absent, si Camille Nanganak, Senator Jesus Cordero, Senator Lito Lapid at Senator Pia Cayetano. Tingnan niyo po yung numero dyan. Ito yung patunay na malakas ang minority bloc. Nakaka-impluwensya sila sa majority. Kaya ang resulta, talo ang majority bloc. Kaya ang ginawa ni Tito Soto, hindi na lang siya tumutol Nag-abstain siya. Kasi mapahiya siya Pero kawawa itong si Bam Aquino, Risa Ontiveros at si Kiko. Iniwanan ng kasamahan nila, majority. Iniwanan din ni Tito Soto. Pero kung marami-rami yung tutol, malamang si Tito Soto, tututol yan. Pero karamihan, 15. Majority. Kaya siya nag-abstain. Alam mo, Tito Soto, ang numerong ito, anytime talaga Anytime, pwede pong mapalitan si Tuta Soto. Baka hindi ito aabot ng 1 buwan, mapalitan tong hinayupak na to, school bukol na to. Yung numero, kita mo yung numero, lampas-lampas. Ano po ang indikasyon nito? Ang indikasyon niyan, isa lang, ang mensahe. Hindi lahat ng majority ay pabor kay Tuta Soto. At malakas pa rin ang puwersa ng minority bloc. Nakaramihan ay pro Duterte. Tang mangganda yan sa
maganda yan sa 2028 presidential election po. Tsaan laking bagay yan. Solid na solid. Talagang may mapaglalagyan itong si BBM. Itong Marcos admin. Pero ang tanong, aabot pa ba si Bongbong Marcos sa 2028? Di ba kaya tamaan ito ng kapal ng mukha? Na mismong kababayan niya, taga Ilocos, si Chavit Singson, kagagaling lang to ng room. Binanata na naman si Ngiwim. At may banta pa. At pinag-resign na po itong si Ngiwim ni Manong Chavit Singson. Alam nyo, no? Parang ang minamani-mani lang nila si senador, ni Manong Chavit Singson. Parang wala yan, walang kwenta yan, pero potsa. Itong consistency ni Manong Chavit, na galit kay Bongbong Marcos. Baka magbigay sa kanila ng kapahamakan ito. Pakinggan natin si Manong Chavit Singson. Bakit hindi ginagalaw itong Ilocos Norte? Bakit binubugbog yung mga iba? Dapat mag-umpisa sa Region 1. Pero Gov, ano po ba nahanap nyo sa Ilocos? Is it anomalous flood control projects? Ano ba yung... Well, according to them, marami lang hindi sira at saka wala yung mga iba, di makita. Up to now, may naghahanap doon. Because the Discayas have all over the country 421 projects. Correct. Nakakapagtaka yun dahil paborito nila itong... Dalawa lang paborito sa Ilocos Norte. Maraming contractor pero dalawang paborito nila. Discaya and the mayor of Lawag City. Na-corner nila doon. Ang dami. So... Okay, but Gov, you also called out President Marcos to look into this. So, with this call to probe Ilocos and their flood control projects, are you saying may kinalaman po dito ang presidente? Kasi ang projects, hindi ang sinasabi ko lang, probinsya ng presidente yan, dapat alam niya. But what have you found so far? Nakita niyo po ba yung kung sino yung proponent? Meron ng iba na may mga pictures na dumating. Ayaw ko sabihin kung wala akong prueba. Okay. May mga pictures na dumating, mga sira-sira. Sa mga iba, di mahanap. So, the ICI should start from the province of the President para makita natin ng talagang wala silang alam dyan. May nawawala daw, hindi nakikita. So, ang daming ghost project ni Sandro. Sandro, yari ka. Tama naman, unahin mo yung bakuran mo. Kung saan-saan kayo napupunta, tingnan natin kung malinis kayo. Hindi nga nila magawa yan eh. Kasi nga, sabit silang lahat. It should be transparent. Okay. Pero yung Discayas, Gov, you mentioned, di ba? Yung they got billions worth of projects, kasama na rin ang Ilocos. Ano po ba, may link po ba ang Discayas sa mga Marcos? Because so far from the investigation sa Congress... Hindi ko sinasabing meron, pero sila paborito nila eh. So kung paborito mo yung tao, kilala mo. But of course, I don't know if there's admit it. Pero bakit marami silang project doon? Dalawa lang. Yung mayor, bagong panalo, 6 billion ang nakuha niyang project doon sa Ilocos Norte. Okay, so what you're saying now, Gov, is Talagang merong connection yan para sa akin. Hindi na, isipin mo, Ilocos na yan ha. Baluarte na yan ni Bongbong Marcos. Pero sino yung maraming kontrata dyan? Discaya. Alam nyo, sabi talaga sila lahat dyan. So siguro ngayon ay niluluto lang ba? Niluluto lang ni Boying. Putya, wag mong idamay yan. Puta, presidente, bangag yan. Diba, yung mga supplementary affidavit ni Boying na ginawa, ganun talaga ang mangyayari. At tuloy, Mulan muna nila yung investigasyon sa sariling... In their own backyard. In their own backyard, correct? Yes. Okay. But... para maniwala ang taong bayan. Kasi napansin ko, when I was in Rome, I just came from Rome, napansin ko,
Liyampasan nila Ilocos Norte. Well, Bakit liyampasan? but to be fair, kasi inuuna naman po ang Bulacan dahil doon nga po nagsimula yung the whole controversy with the Bulacan group of contractors. Saka na rin yung Mindoro. Although I believe, kasama naman po sa iimbestigahan, nationwide, itong ang mga Nationwide, they should go first to Ilocos Norte lang. Unahin na If they po. go nationwide. Okay. Hindi naman po sekreto, Governor, that you supported President Marcos in his presidential bid in 2022, but now you are openly criticizing him. Yes. You know, in politics, what I can tell you in politics is there is no such friend, a permanent friend in politics. All are temporary allies. Tingnan mo history lahat. Magkakasama, magkakalaban. That's politics. Ano po nangyari, Gov? Well, marami. Insulto ako lahat, pero tao lang ako eh. Nainsulto po kayo, Gov? Masaktan din. Bagong labas lang, hindi ako pinasin sa Japan. Alam na lahat yan. So, insulto yun, pero tinis ko. Hindi naman ako nagre-reklamo. 3 years ako nagantay. Marami. Pero yun nga ang ano nila ngayon, divert nila sa mga ibang story. Focus tayo, mga taong bayan, dapat focus lang tayo sa flood control. Pero, ang flood control, isa lang yan. Kumbaga sa dragon, buntot lang yan. Wala pa yung katawan. Oo, kumbaga tip of the iceberg. Tip of the iceberg, Gov. Yes. Pucha guys, no, talagang may hugot to si Chavit. Alam nyo, hindi po to magpapa-interview ng pabalik-balik kung hindi siya talaga totally galit dito kay Bongbong Marcos. Talagang hindi sila titigilan ni Manong Chavit dito. Ito, tuloy natin, Ito na ang pinakamalaki na skandalo sa buong history ng Pilipinas. And hindi lang yan. Nasa public works and highways lang tayo. Lahat ng departamento meron. So, kako nga, that's why I'm in favor of, I've suggested, and I'm going to say it again, I'm encouraging the student to lead a peaceful movement. Hindi ko na sabihin na revolusyon. Peaceful movement. Putsano guys, no? Talagang gusto niya masipa si Bongbong Marcos eh. Nanawagan na naman siya eh. Kasi kakasuhan nga daw siya ng inciting to sedition. Dahil yung una, peaceful revolution yung sabi niya. Bawal daw yung revolution. Peaceful movement. Ganun pa rin ho yun. Pakinggan natin, no? Because this is the future. Future ng kabataan to. Now, nag-revolusyon na lahat dito sa atin. May power, people power led by so and so. Wala pang mga kabataan. A future nila ito. That's why I'm encouraging them to stand up and have a peaceful movement. Huwag silang lumabas. Ako nga nagsasabi, huwag silang lumabas sa kalye dahil ginugulo sila. During the 21, ginulo nandun po kayo, Gov. Nagpakain na ako, hindi ako nagsalita. Umatsal ako. Yung huling pinasyalan ko, nagpa-picture pa lahat. Pag uwi ko, ang hapon, iba ng tao. Makapadala na yun na puro Marcos siguro. Dahil kontra Marcos ako eh. Puro nagbusi na ron. Okay lang. Naintindihan ko. Pero si President Marcos he is the president. Binubuhay ang tao sa men's volleyball. Oo, doon sa na yan, sa Mulobisya ba yun? Kutya guys, no? Talagang pupuruhan ni Chavit Singson itong pamilyang Marcos Romualdez. Mga Marcos daw yung nanggugulo sa rally, September 21 eh. Di ba sinabi niya na yung nagpinance di umano doon sa nanggugulo, si Martin Romualdez at si Baki. Yan sinabi ni Manong Chavit eh. Okay. Balikan ko muna, Governor, yung itong system of corruption. Sabi nyo, nagulat po kayo kung gano'n nakalaki. Yes. Dati ba hindi 30%? Ngayon kasi we're talking about 20 to 30% SOP na hinihingi daw ng mga lawmakers. Yes. Kayo po ay nagulat doon? Nagulat at ghost project na eh. Hindi lang porsyento ghost project na. Kung mahalata mo yung ang budget
para maintindihan ng ating kababayan. Review ng presidente yan bago dalhin sa Congress and Senate. Correct. Pipirmaan niya yan. So, alam niya. So, bakit na-tolerate? 3 taon na siyang presidente. Kung di niya alam. Kung di niya alam, anong kwenta siyang presidente? Bangag. Alam niya yan, puta talaga na yan eh. Kasi kung hindi, puta, kalokohan yan. Napaka-imposible na hindi niya alam. Alam niya yan. Ngayon, gumagawa lang sila ng drama, diversion, para hindi siya mapagbuntungan ng galit. Nagpalabas pa ngayon ng survey. Ang sabi, tumataas daw ang trust rating ng IWE, mga buisit. Mga tumataas yung amats. Wala, Manong Chabit. So, something is wrong somewhere. Nawala na tayo sa focus. Graft and corruption. Iyon ang diversionary tactic. Opo. So, mayroon, ngayon, pinatakbo na si Saldico. Sacrificial lamb yan to save the king. So, focus tayo dito sa mga graft and corruption. Tama talaga na ito si Manong Chabit. Magaling yan, matalino yan, veterano na ho yan eh. Sacrificial lamb nga si Saldico to save the king, King Midas. King BBM. Hindi naman king si Martin Romualdez eh. Ano lang din yan, bataan lang din yan ni BBM. Kasi kung sasabit si Martin, sabit din si BBM. Ganon ang mangyayari. Oh. Okay. So ako, suggestion ko, lalaki ito. Ang suggestion ko, alam lahat ni Presidente ito, he should resign bago siya patalsikin ng taong bayan, kagaya yung tatay niya. Patay ka! You should resign bago ka patalsikin ng taong bayan, kagaya ng tatay niya. Malaman yun. Malaman yung mga banta ni Chavit Singson. Ganon talaga. Kasi sabi niya, lalaki talaga to eh. Ganon talaga ang mangyayari. Eh kung tatanga-tanga siya, magiging manhid siya at feeling niya mahal pa rin siya ng bayan, mangyayari talaga. Yung nangyayari sa tatay niya, mangyayari din sa kanya. Sino ang may sabi? Kababayan pa niya, taga Ilocos, na supporter din niya ng eleksyon. Chavit Singson. Dahil marami na, they're just silent. Marami nang nagagalit ang tao sa mga nangyayari. Dahil ito na pinakamalaki. Bakit na-tolerate for 3 years? In his term alone, to. Term niya to. So, Gov, what exact? Tama talaga si Manong Chavit dyan na marami nang galit. Marami nang galit, tahimik lang. Feeling siguro ni BBM, walang galit sa kanya. Marami na hong galit, sa totoo lang, kahit sa angkalye. Ang hindi galit kay BBM, mga bangag lang naman, mga durugista. Yun lang, hindi galit, mga adik eh. Exactly are you accusing the president of? Is it lack of oversight or tolerance or do you think may pagko-cover up? Oo. Yung last hearing lang, napanood ko, I was in Rome. Linampasan ng Ilocos Norte. Wala rito. Okay, pero Gov, at the same time, ang tanong... Yun nga yung sinasabi ni Senador Marcolita na bakit si Diskaya bakit hindi mo nabanggit yung Region 1? Na yung Ilocos Norte, sinadya mo bang laktawan o yun talaga yung turo sa'yo ni Buying? Putya guys, oh. Kasi nga, pag nabanggit yung Norte, patawag na yan si Charis dyan. Dali na ang mga hinayupak. Then why would the president launch this whole investigation into flood control anomalies kung sangkot siya? If it will trace back to him. Inunahan niya yung maglalabas. May maglalabas na eh. Inunahan na niya. Kunyari ka maglabas. Pero hindi siya makalusot dahil meron siya sa Ilocos Norte. How come na nandun yung Diskaya? Diskaya have 421 projects all over the country. Ang Ilocos Norte have 38 projects. So, dalawang favorite contractor nila. Alam naman, hindi nila kilala. So, kung i-compare mo sa Ilocos Norte, wala kami sa Ghost project. flood control. So, aliwanag na hindi ko siya sabi na sila, pero bakit paborito yung dalawa? Yung mayor na lilaban, yun ang
6 billion ang kontrata niya sa Ilocos Norte lang within 3 years of President Marcos. So, You're talking about parang Mayor Brian Alcid. 1 plus 1 to maintindihan mo Bakit na-tolerate? Bakit paborito nila itong dalawang kontraktor? Pero Gov, Kaya nga yung ICI talaga, pangtakip yan Siguro yung reason ni Magalong, isa na rin yan. Alis na tayo dito, madamay tayo. Halata may corruption na, tapos pagtatakpan mo. Para hindi mapunta doon kay Bongbong Marcos. Kaso ang problema nila, itong si Chavit Singson, nag-iingay ngayon. Tuloy, Manong Chavit. Ulit-uli ang suggestion ko. It should be yung kabataan who will lead this peaceful movement. Bakit kabataan, Gov? Dahil Why do you believe? kami may mga putik na binabato na. Politician. Ako, open book. Kung may kasalanan ako, kung totoo lahat yung sinabi nila, pakukulong ako. Kung may diferensya yung construction namin, pakukulong. Kung sino man doon. Okay, pero Gov, the palace is considering, based on your remarks po kasi, Yes. mukhang baka inciting to sedition daw po. Ikulong nila kung gusto nila. They can kill me if they want to. But nasabi ko lang gusto ko, para malaman lang taong bayan. So They for can you, do, you're they not can do inciting anything. to They're sedition. very powerful. Pucha, Pero baka mas masama pa sa tatay niya mangyari sa kanya. Kung hindi siya tumino. Gov, kayo rin po ay... Ako pa nga nagsusuport ako pa sumasagot. Nagsisinungaling na nga ako noon na sinusuport. Hindi masamang tao yan dahil nung inimbita ko tumulong, akala ko lilinisin ang pangalan ng tatay nila. It's worse now than what happened. How so? Ha? How so, Gov? Paano? Bakit mas worse sa opinion nyo ngayon? Wala Pangalan ganito ng nung Marcos panahon ni old President Marcos. Senior? Walang ganitong kalaki. Milyon-milyon lang. Ngayon, trillion lang ang mga project. Under the administration. Under the administration of Okay. Marcos Jr. So where do you see this going, Governor? Ano ang kahihinatnan nitong mga investigasyon ng inyong panawagan na magsimula sa Ilocos Norte? You are asking the youth to start a movement, asking the President to resign. Nobody's above the law. Dapat lahat ng may kasalanan maparusahan. Pero by President Marcos, Bongbong Marcos, to continue, wala na siyang karapatan dahil dito lumabas lahat Ang laki na ito. Nagsasalita siya na siya pang naglabas lahat. Siguro may Alzheimer o nakalimutan niya, damay ang probinsya niya. Ngayon, tinatakpan nila. Ang liwanag naman tinatakpan nila Bakit di umpisan? Bakit di galawin ang Ilocos Norte ngayon? Bakit nung Senate hearing, linampasan ng Ilocos Norte? Ang liwanag Are you willing to join the hearings? Parang may reports na baka kayo daw po ay maimbita. Yes. Tawagin nila kung gusto nila. Okay. Message na lang po, Gov. Yeah. What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos. Bongbong, you should resign now bago kasi patalsikin ng taong bayan. Dahil galit ang tao. You don't know, silent na ang tao. Marami na pong galit. Dahil ito na pinakamalaki. At hindi lang ito, This is just the tip of the iceberg. Isang departamento lang ito. Dito na pinakamaraming graft and corruption na administration. Other departments that should be investigated. Ayan na, Bongbong. Narinig mo yung sinabi ni Manong Chavit. Puta, may niluluto si Chavit Singson na hindi natin alam. You should resign bago mangyari sa'yo ang nangyari sa tatay mo dahil marami ng galit. Puta, nanawagan pa. Rally uli, movement, mga kabataan daw. Kayang-kaya ni Manong Chavit yan. Financial resources, manpower. Puta. Niyari na. Taga Ilocos ang titibag sa taga Ilocos. Ang traidor na taga Ilocos, titibagin ng taga Ilocos. Patay kabong mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Ito na talaga. Seryoso na dito si Manong Chavit. Sana
magkakatotoo yung mga pinagsasabi ni Manong Chavit nang matapos na ang kaguluhan sa bansang ito dahil puro mga buaya ang naghari. Good luck na lang sa atin, mga kabisdak. Bisdak Pilipinas, God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.